Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1956. May kinalaman kay Grandmaster Lee. Hindi bale, hanggat maaari nating mahanap ang Valley of Thousand Chances, kung gayon ay naliit na natin ang saklaw. Sa oras na iyon, dapat kong mahanap ang tiyak na lokasyon ng lihim na kayamanan gamit ang aking espiritual na kahulugan. Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Ano ang banal na kamalayan? Napakurap si Ketty at nagtanong na may nagtatakang ekspresyon. Malalaman mo pagdating ng panahon. Bahagyang ngumiti si Cyrus, pagkatapos ay nawala kaagad ang ngiti sa kanyang mukha at tumingin siya sa harapan. Sa sandaling ito, nakakaramdam si Cyrus ng hininga na papalapit sa kanila, at ang master ng hininga na ito ay dapat na isang 2-star martial arts master. Ipinapakita nito na walang mali sa lugar kung saan dumating si Cyrus, at malamang na dumating din ang martial arts master na ito para hanapin ang lihim na kayamanan. At tila napansin ni Bobby ang aura na ito, at mabilis na pinigilan ang lahat. Oo nga, pagkaraan ng ilang segundo, dahan-daang naglakad ang isang matandang nakasuot ng sako sa harap ng lahat. Payat at payat ang matanda, mga 1.5 metro lang ang taas, ngunit napakatalas ng mga mata. Matapos makita ni Tio Zhang ang matanda, nagkusa siyang humakbang pasulong, at mahinang sumigaw sa matanda. Nagpupugay si Junior Bobby Zhang kay Grandmaster Wang. So ikaw anak, ano ang ginagawa nitong mga taong nasa likod mo? Tila kilala ng matanda si Bobby Zhang, at bahagyang sumagot. Grandmaster Wang, ako si Sheila mula sa pamilya Zheng. Nakilala mo ang lolo ko dati. Hindi ko alam kung may mga alaala ka pa. Mabilis na paliwanag ni Sheila. Ang mga ekspresyon sa mukha ng mga tao sa likod ni Sheila ay labis na kinakabahan, at hindi man lang sila naglakas loob na tumingala kay Grandmaster Wang. Kaya galing ito sa pamilya Zheng. Nag-iisip na tumango si Grandmaster Wang, pagkatapos ay tumalikod at umalis nang walang sinasabi. Pagkaalis ng matanda, bahagyang lumambat ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat, at nagpakawala sila ng mahabang hininga. Tito Zhang, maaring ang taong ngayon ay ang Poison Master na si Wesley Wang sa 4 na Master ng bansang F. Naglakad si Zaiden sa gilid ni Bobby at maingat na nagtanong. Tama, ang taong iyon ay si Poison Master Wang. Tumango si Bobby. Bakit lumitaw ang Poison Master Wang sa lugar na ito? Tama, hindi ba nawala si Poison Master Wang sa loob ng maraming taon? Tila narinig ng lahat ang pangalan ni Poison Master Wang, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na naguguluhan. Ang Poison Master Wang ay hindi isang maliit na tao. Sa loob ng maraming taon, hindi natin alam kung ilang tao sa bansang F ang namatay sa kanyang mga kamay. Nabalitaan ko noon na may isang lihim na kayamanan na nakatago sa Valley of Thousand Chances, ngunit hindi ako sigurado kung totoo ito. Ngunit dahil lumitaw na ang Poison Master Wang, sa palagay ko ay malamang na totoo ang alamat na ito. Pagkasabi nito, lumingon si Tio Zhang kay Sheila at sinabing, Miss Zheng, baka may panganib sa unahan, gusto mo bang magpatuloy? Siyempre itutuloy natin. Nandito na tayong lahat, at papalapit na ang Valley of Thousand Chances. Sayang naman kung umalis na. Ayaw man lang magsalita ni Sheila ng diretso. Nakita ni Bobby na gusto pa rin mag-move on ni Sheila, kaya hindi na siya nagsalita pa, at inakay ang mga tao na magpatuloy sa paglalakad. Ngunit pagkatapos, nakatagpo sila ng lahat ng uri ng mga masters, na nagparamdam din sa lahat na ang kapaligiran ay naging mas kakaiba. Dahil ito ay talagang hindi tama, na parabang ang mga Panginoon ng buong F bansa ay nagtitipon sa lugar na ito. Sa katunayan, malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng pagunlad ng martial arts sa bansang F at China. Kaya kung tutuusin, karamihan sa mga martial arts masters sa bansang F ay nagmula sa China, o ang kanilang mga matatanda ay nagmula sa China, na naging sanhi ng Cyrus Moore. Higit sa kalahati ng mga master mula sa bansang F na nakilala nila sa kagubatan ay mga Inchik,
at lahat sila ay bihasa sa wikang Chino. Halos hanggat sila ay mga sikat na mandirigma na maaaring may rank sa bansang F, lahat sila ay nakarating sa kagubatan na ito. Inisip ng lahat na maaaring nagkataon lang na nakilala nila ang Poison Master na si Wesley Wang noon. Ngunit pagkatapos ay nakilala nila ang napakaraming master na nagpapakita na tiyak na hindi ito nagkataon, at habang papalapit sila sa Thousand Chances Valley, tataas ang bilang ng mga master. Sa katunayan, malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng pagunlad ng martial arts sa bansang F at China. Kaya kung tutuusin, karamihan sa mga martial arts masters sa bansang F ay nagmula sa China, o ang kanilang mga matatanda ay nagmula sa China, na naging sanhi ng Cyrus Moore. Higit sa kalahati ng mga master mula sa bansang F na nakilala nila sa kagubatan ay mga inchik, at lahat sila ay bihasa sa wikang Chino. Halos hanggat sila ay mga sikat na mandirigma na maaaring may rank sa bansang F, lahat sila ay nakarating sa kagubatan na ito. Inisip ng lahat na maaaring nagkataon lang na nakilala nila ang Poison Master na si Wesley noon. Ngunit pagkatapos ay nakilala nila ang napakaraming master na nagpapakita na tiyak na hindi ito nagkataon, at habang papalapit sila sa Thousand Chances Valley, tataas ang bilang ng mga master. Ang kaharian ng mga taong ito ay karaniwang nasa itaas ng mga martial arts masters. Sa bansang ito F, na hindi masyadong maunlad sa martial arts, maaari itong ituring bilang ang Panginoon, at hindi lamang ang mga masters ng bansang F ang lumilitaw, kundi pati na rin ang martial arts. Mga Panginoon ng iba pang nakapaligid na bansa. Dumating na ito, at sino man sa mga master na ito ay maaaring agad na patayin ang lahat ng mga bodyguard ni Sheila, na nagdulot din ng ilang pagbabago sa kaisipan ng mga kaibigan ni Sheila. Kahit na ang pamilya Zing ni Sheila ay may kaunting impluwensya, kasama ang pagkakaroon ni Uncle Bobby. Ang mga master na ito ay hindi kailanman inatake sila pagkatapos na makilala sila. Ngunit nakilala nila ang napakaraming mga master ng hindi inaasahan. Ang lahat ay medyo natakot dahil naramdaman nila na may malaking bagay na dapat magkaroon. Nangyari, kaya naman maraming mga master ang nagtipon dito. Tila medyo nag-aalala rin si Zaiden, kaya humakbang siya at mahinang sinabi kay Sheila, "Sheila, hindi ba medyo napapanahon na pumunta tayo ngayon?" "Anong ibig mong sabihin?" Malumanay na sagot ni Sheila. "Palagay ko parang may mali sa isla ng Magnolia ngayon. Normally, talagang imposible para sa napakaraming masters na magsama-sama, at habang mas malapit tayo sa Valley of Thousand Chances, parang mas marami ang masters. Sa tingin ko baka may nangyayari sa valley." Napakamataktikang sabi ni Zaiden. "Anong ibig mong sabihin?" Naiinip na tanong ni Sheila. "Ano, sa tingin ko, medyo delikado dito, kung hindi, mas mabuting bumalik tayo at pumunta rito kapag may pagkakataon." Sabi ni Zaiden sa walang magawang tono. "Bumalik ka?" Matapos marinig ni Sheila ang pangungusap na ito, hindi niya maiwasang mapamura, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, "5 araw na tayong naglalakad sa gubat na ito. Ngayon kung babalik ka, hindi ba mawawala ng saysay ang ating mga pagsisikap noon?" Ang pangunahing dahilan ay ang Valley of Thousand Chances ay maaaring talagang mapanganib. Mabilis na sabi ni Zaiden. "Kung delikado ang Thousand Chances Valley, huwag na tayong pumasok. At least kailangan nating hanapin ang Thousand Chances Valley, at ang pamilya Zing natin ay may impluwensya sa bansang F. Ang mga ekspertong iyon ay halos bibigyan ng mukha ng aking lolo, hindi nila dapat gawin kahit ano sa amin." Tumigil sandali si Sheila, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Siyempre, kung gusto mong umalis ngayon, hindi kita pipigilan, ngunit sa hinaharap, huwag kang lalabas para mag-explore kasama ako." Lahat ay tumingin sa posisyon ni Sheila na may walang magawang ekspresyon sa kanilang mga mukha, ngunit walang sino man ang nang-ahas na umalis. "Sige, huwag ka nang mag-aksaya ng oras, sige na." Naglakad pasulong si Sheila nang makita niyang walang umaalis. Sa katunayan, ayaw ni Bobby na sumulong si Sheila, ngunit walang magawa, nalaman niyang tila nakapagdesisyon si Sheila, kaya hindi na siya nagsalita pa.
Sa oras na ito, si Cyrus ay labis ding naguguluhan. Hindi dapat maging lihim na mayroong isang sikreto sa Valley of Thousand Chances. Pagkatapos ng lahat, ang oras para sa pagbukas ng Porma Sayon ay matagal nang lumipas, at maraming tao ang dapat na nakarinig ang balita. Ngunit ang hindi maintindihan ni Cyrus ay ang lihim na pagbuo sa Valley of Thousand Chances ay dapat na sarado ngayon, kaya bakit napakaraming malalakas na tao ang dumating? Hindi kaya nagpunta dito ang mga taong ito para magtago ng lihim. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sa isang kisap mata, isa pang 2 araw ang lumipas, at sinundan ni Cyrus si Sheila at ang iba pa upang sa wakas ay mahanap ang maalamat na Valley of Thousand Chances. Sa katunayan, kung lalakarin ni Cyrus at Katie ang distansyang ito, aabutin ng hindi hihigit sa 1 araw para mahanap ito. Ngunit walang magawa. Si Sheila at ang iba pa ay naglalakad sa kagubatan sa loob ng ilang araw, at ang kanilang pisikal na lakas ay matagal nang naubos, kaya ang bilis ng paglalakbay ay napakabagal pa rin. Ano man ang mangyari, sa wakas ay natagpuan ng lahat ang Thousand Chances Valley. Nakatayo si Cyrus sa bakana ng Thousand Chances Valley, kinusat ang kanyang mga mata upang pagmasdan ang sitwasyon sa hinaharap. Sa oras na ito, si Cyrus at ang iba pa ay matatagpuan sa isang malaking open space. At sa harap ng open space ay isang lambak, napakataas pa rin ng altitude ng lambak, at nakikita ng lahat ang mga puting ulap na lumulutang sa paligid ng lambak. Ngunit ang pinaka hindi kapani-paniwalang naramdaman ni Cyrus ay ang nalaman niyang kakaiba ang hininga sa Valley of Thousand Chances. At nararamdaman din ni Cyrus na mayroon talagang isang napaka-nakakatakot na Porma Sayon sa Valley of Thousand Chances. Ngunit ito ay mahirap din para kay Cyrus na i-lock ang tiyak na lokasyon ng pagbuo ng batas. Ang lugar kung saan matatagpuan ang pagbuo ay dapat na ang lugar kung saan matatagpuan ang lihim na itago. Bukod dito, nalaman din ni Cyrus na ang aura ng langit at lupa sa Thousand Chances Valley ay napakanipis, na nangangahulugan na ang pormasyong ito ay dapat mapanatili ng aura ng langit at lupa. Alam ni Mo na kung gusto niyang pilitin dapat imposibleng sirain ang Porma Sayon, dahil masyadong nakakatakot ang Porma Sayon na ito. Ang Porma Sayon na nabuo daan-daang taon na ang nakalilipas ay mayroon pa ring nakakatakot na enerhiya. Gaano kaya kakilakilabot kung ito ay inilagay 100 taon na ang nakalipas? Hindi mapigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Napakakakaiba ng lugar na ito. Tila nakita rin ni Katie na ang pagkakabuo sa Valley of Thousand Chances ay napakakaiba, kaya bumulong siya kay Cyrus. Kakaiba talaga, pero ang pinakakakaiba sa pakiramdam ko ay sarado na ang mga Porma Sayon ngayon, bakit ang daming master na dumarating? Malumanay na sagot ni Cyrus. Oo. Posible bang may kinalaman ito kay Master Lee? Sabi ni Katie pagkatapos mag-alinlangan sandali. Nilinggan ni Cyrus ang kanyang ulo at walang pakialam na tumingin kay Katie, ngunit hindi nagsalita. Kabanata 1957. Pagtitipon ng makapangyarihan. Habang kausap ni Cyrus si Katie, pinagmamasdan din ni Sheila, Zayden at iba pa ang Thousand Chances Valley sa unahan. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang hitsura ng Thousand Chances Valley. Si Sheila ay tila medyo nasa sabik at sinabi, Miss Zing, nakita na natin ang Valley of Thousand Chances, kaya bilisan mo at bumalik. Sabi ng guide na si Max kay Sheila. Oo, Sheila, tara na dali. Mabilis na sumunod si Zayden. Miss, may mali yata dito sa Valley of Thousand Machines. Iminumungkahi ko rin na bilisan mo na umalis sa lugar na ito. Nagsalita din si Bobby, na kanina patahimik. Ang pinakamahalagang gawain ni Bobby sa panig ni Sheila ay ang protektahan ang kaligtasan ni Sheila. Si Bobby ay isa ring martial arts master. Kakaiba. Ito ay nagpapakita na dapat may panganib sa loob, pati na ang mga martial arts masters na nakatagpo nila noon. Kaya ang pinakamagandang pagpipilian sa oras na ito ay magmadali at umalis dito. Tito Zhang, bakit mo pa nasasabi yan?
Matapos marinig ni Sheila ang mga salita ni Bobby, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Talagang napakadelikado, Sheila, bumalik na tayo. Hinikayat din siya ni Zaiden. Nahanap na namin sa wakas ang Valley of Thousand Chances. Sayang naman kung babalik tayo ngayon. Kung hindi, dapat na tayong pumasok at tingnan. Noon pa man ay curious na ako sa nangyayari sa Valley of Thousand Chances. Lumingon si Sheila at sinabi kay Bobby, "Miss, hindi pa ngayon ang oras para maging kusa ka." Walang magawang sabi ni Bobby. "Nako, sa wakas nakarating na rin ako. Pasok tayo at tingnan. Pasok ka lang at tingnan mo. At huwag kang gumawa ng kahit ano." Masungit na sabi ni Sheila. Tumingin si Bobby kay Sheila na may hitsura ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, hindi alam kung ano ang sasabihin. "Tara, pasok na tayo dali." Sinigawan ni Sheila ang karamihan, at pagkatapos ay dirdiretsong naglakad papunta sa Valley of Thousand Chances. Ngunit biglang huminto si Sheila pagkatapos ng 2 hakbang, lumingon at tumingin sa likod niya, bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ilang segundo ang lumipas ay may lumapit na isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na damit. Nakakamangha ang aura ng lalaki at matigas ang kanyang hitsura, at sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang binata na may napakagwapong hitsura. Gwapo, medyo katulad ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Matapos makita ni Sheila ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, may kislap na pananabik sa kanyang mga mata, at agad siyang sumigaw ng malakas. "Tito Wu, bakit ka nandito?" "Kuya Tyler, nandito ka rin ba?" Malinaw, dapat kilalanin ni Sheila ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito at ang gwapong binata. Hindi napigilan ng nasa katanghaliang gulang na matigilan sandali matapos makita si Sheila, at saka mahinang sinabi, "So si Sheila. Bakit ka nandito?" "Ano, Tio Wu, nandito ako kasama ang aking kaibigan. Nandito kami para sa isang pakikipagsapalaran." Mahinang paliwanag ni Sheila. "Expedition." Hindi napigilan ng nasa katanghaliang gulang na matigilan saglit nang marinig niya ito, saka kumunat ang noo at sinabing, "Alam ba ito ng tatay mo? Hindi ka ba nanggugulo? Napakadelikado ng lugar na ito ngayon, at marami ang nandito na ang mga martial arts masters, umalis ka na dito." "Alam ng tatay ko ang tungkol dito," sabi ni Sheila sa mahinang boses. "Kahit alam ng tatay mo, mabilis kang makaalis dito," sabi ng middle-aged na lalaki sa mahinang boses. "Kung hindi ko lang nakilala si Uncle Wu, baka nagplano na akong umalis, pero simula nung nakilala ko si Uncle Wu, siguradong hindi na ako babalik. Uncle Wu, isama mo ako at tingnan mo. Ilang araw akong naglakad bago ko mahanap ang lugar na ito." Sa katunayan, medyo nag-alala si Sheila noon. Ngunit nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, agad siyang na-relax ng husto, dahil alam niya na sa pagprotekta sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, kahit isang makapangyarihang eksperto ay hindi makakasakit kanya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpakita sa harap ni Sheila sa oras na ito ay si Camelo Wu, ang pinuno ng 4 na mahusay na martial arts master sa bansang F, at ang kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa sa poison master na si Wesley na nakilala nila noon. Si Camelo Wu ay may napakagandang relasyon sa ama ni Sheila, at ang dalawang pamilya ay maaaring ituring na mga kaibigan ng pamilya, kaya naman napakalapit ni na Sheila at Camelo. "Hindi kita isasama," sabi ni Camelo na may blankong mukha. "Uncle Wu, ikaw ang numero 1 Grandmaster sa bansang F, napakalakas mo, anong panganib ang makukuha ko kung ikaw ay nasa tabi ko?" Naglakad si Sheila sa gilid ni Camelo at bahagyang niyugyog ang braso ni Camelo. "Hindi." Direktang umiling si Camelo. Nang makita ang pagtanggi ni Camelo, napalingon lamang si Sheila at Commandant sa gwapong binata sa tabi ni Camelo. "Tay, hirap na hirap pumasok si Ate Sheila. Kung aalis siya ngayon, baka mas delikado pa, kaya mas mainam na isama natin siya para mas ligtas siya."
Sabi ng gwapong binata sa mahinang boses. Napalingon si Camelo at sinulyapan si Sheila. Pakiramdam niya ay napakamakatwiran ng sinabi ng binata kanina. Ngayon ay marami ng master sa labas ng Thousand Chances Valley. Mas ligtas na dalhin si Sheila sa tabi ko. Sige, sumunod ka sa akin. Sinabi ni Camelo kay Sheila sa mahinang boses. Matapos marinig ang mga salita ni Camelo, ang mga mata ni Sheila ay kumislap sa pananabik at mabilis niyang sinabi, Tito Wu, napakabait mo. At ang mga ekspresyon sa mukha ni Zaiden at ng iba pa ay labis ding nasasabi. Kung tutuusin, kung ang isang master ng antas ni Camelo ay nasa tabi nila, wala silang dapat ipag-alala. Bagamat kaya kitang ipasok. Pagkatapos mong pumasok, kahit sino pa ang iyong makasalubong o makita, huwag kang basta-basta magsalita, at huwag basta-basta maglakad-lakad. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sa sandaling ito, biglang ibinuka ni Camelo ang kanyang bibig para paalalahanan ang lahat. Matapos marinig ang mga salita ni Camelo, ang mga mata ni Sheila ay bahagyang nalilito at mahinang sinabi niya. Tito Wu, ikaw na ang numero 1 master ng ating bansa F, kaya may iba pa bang mangangahas na pukawin ka? Ano ang numero 1 master ng bansang F? Matapos marinig ang mga salita ni Sheila, si Camelo ay nagbigay ng isang mapait na ngiti at mahinang nagsabi. Ngayon ay maraming malalakas na tao mula sa buong Asya ang nagtitipon sa Thousand Chance Valley, at ang mga taong ito ay maaaring mas malakas kaysa sa akin. Kung talagang ginagalit mo ako, baka hindi man lang nila ako pagbigyan. Sa pagkakataong ito, napakaseryoso ng tono ni Camelo nang sabihin niya ito, parang hindi man lang siya nagbibiro. Napatingin ang lahat sa kinatatayuan ni Camelo at hindi napigil ang huminga ng malalim. Paano nila naisip na may isang master na mas makapangyarihan kaysa kay Camelo sa Thousand Chance Valley na ito? Anong nakakatakot na tao ito? Tito Wu, anong nangyari sa Thousand Chances Valley? Tanong ni Sheila kay Camelo na may nagtatakang ekspresyon. You don't need to know what it is. This is a matter of our martial arts world. It has nothing to do with you. Knowing too much is not good for you. Sabi ni Camelo sa mahinang boses. Sige. Tumango si Sheila sa napakatinding paraan, pagkatapos ay ibinoling ang kanyang ulo at sumigaw sa lahat. Okay. Dapat narinig nyo ngayon lang ang sinabi ni Uncle Wu, huwag kayong magsalita ng walang kapararakan pagkatapos ninyong pumasok, naiintindihan nyo ba? Naiintindihan. Huwag kang mag-alala, siguradong hindi tayo mag-uusap ng walang kapararakan. Sunod-sunod na sagot ng lahat. Sinulyapan ni Sheila si Cyrus nang hindi namamalayan, pagkatapos ay ibinuga ang kanyang maliit na bibig at sinabing, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi pinansin ni Cyrus si Sheila na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Sheila. Hoy, ano bang kinakausap ko? Hindi mo ba narinig? Malakas na sigaw ni Sheila kay Cyrus. Sa oras na ito, natagpuan na ni Cyrus ang Thousand Chances Valley, at si Sheila at ang iba pa ay walang halaga para kay Cyrus, kaya direktang dinala ni Cyrus si Ketty sa Thousand Chances Valley. Hoy, anong ibig mong sabihin? Excited na sigaw ni Sheila. Ngunit hindi pa rin pinansin ni Cyrus si Sheila. Tiningnan ni Camelo si Cyrus pataas at pababa, may kakaibang nakita sa kanyang mga mata, kumunat ang noo niya at tinanong si Sheila, Sheila, kaibigan mo ba ang dalawang ito? Hindi, aksidente lang akong nakatagpo. Galit na sabi ni Sheila. Oo. Bahagyang tumango si Camelo. At pagkatapos ay hindi na masyadong nag-isip tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang mga iniisip ay nasa Valley of Thousand Chances, at wala siyang isip na pakialam sa iba pang mga bagay. Pumasok na rin tayo. Sinigawan ni Camelo ang karamihan, at pagkatapos ay naglakad patungo sa Valley of Thousand Chances ng may mga hakbang. Mahigpit na sumunod si Sheila at ang iba pa sa likod ni Camelo. Si Uncle Bobby ang nagkusa na makipag-chat kay Camelo. Kahit na si Uncle Bobby ay hindi kasing galing ni Camelo, makikita na ang dalawa ay magkakilala noon at may magandang relasyon.
Sunod-sunod na naglakad sina Cyrus, Sheila at iba pa papunta sa Valley of Thousand Chances. Matapos makapasok sa Thousand Chance Valley, nagpatuloy ang lahat sa paglalakad pasulong sa makipot na daan sa bundok. Makalipas ang halos kalahating oras, ang lahat ay dumating sa isang malaking open space, at sa oras na ito ay maraming mga mandirigma ang natipon sa open space. Ang mga martial artist na ito ay mag-isa lang pumunta dito. Sa mga oras na ito, ang mga taong ito ay tila nagpapahinga. Bawat isa ay may kanya-kanyang teritoryo at hindi nag-iistorbo sa isa't isa, ngunit nag-uusap sila paminsan-minsan. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga taong ito ay masyadong mapagmatsyag. At palagi nilang pinagmamasdan ang sitwasyon sa paligid, dahil karamihan sa kanila ay hindi magkakilala, ngunit narinig nila ang mga pangalan ng isa't isa ng higit pa o mas kaunti, at ang mga ito. Ang mga tao ay nagmumula sa iba't ibang lugar sa Asia. May mga hinaing at hinaing pa nga sa pagitan ng ilang mga tao, ngunit ngayon ay hindi sila dumating para sa paghihiganti, kaya hindi nila binalak na gumawa ng isang hakbang. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito kasiglang panahon sa bansang F. Nabalitaan ko na maraming panganib sa Valley of Thousand Chances. Hindi ka ba natatakot mamatay dito? Hindi ka pa talaga nakakapasok sa Valley of Thousand. May pagkakataon pa, kaya huli na para magsisi. Tandang padamdam panipi. Sa sandaling ito, nagsalita si Wesley, ang Poison Master na nakakilala kay Cyrus at ng iba pa. Short Wang, anong ginagawa mo dito? Alam natin ang panganib ng Thousand Chances Valley, pero sino ba ang hindi nakakaalam kung bakit pumunta ang lahat dito? Sa sandaling ito, malamig na sumagot ang isang matandang lalaki na halos kasing edad ni Wesley, nakasuot ng pulang damit, na may pulang buhok, balbas at kilay. Ang matandang ito ay isa rin sa 4 na dakilang master ng bansa F, na kilala bilang Venerable Fire, ngunit walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan. Old How, ilang taon ka na? Bakit ka sumasali sa saya? Itinikom ni Wesley ang kanyang bibig at sinabi. Kabanata 1958. Bakit dumating? Kung makakapunta ka, hindi ako makakapunta. Sinabi ng kagalang-galang na How na huwag magpatalo. Okay, you two, stop arguing. Hindi ka ba naiinip pagkatapos ng ilang taon na pagtatalo? Nabalitaan ko na may isang lihim na kayamanan na iniwan ng isang malakas na tao mula sa 100 taon na ang nakakaraan sa Valley of Thousand Chances. Aydun, hindi ko alam kung totoo ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagsalita ang isa pang matipuno at matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ang pinakahuli sa 4 na dakilang masters ng bansang F. Kilala siya bilang boxing champion at ang tunay niyang pangalan ay Barry Kang. Si Barry Kang ang nag-iisang mula sa bansang F sa 4 na dakilang master ng bansang F, at ang 3 pa, sina Venerable Wesley, How at Camelo, ay pawang mula sa China. Mukhang narinig na ninyong lahat ang balita. Walang ekspresyong sinabi ni Wesley. Kung hindi tayo nakatanggap ng balita, ano ang ginagawa natin sa mahirap na lugar na ito kung wala tayong gagawin? Nagpaut ang Venerable How at sinabi, lahat ay dapat pumunta dito pagkatapos matanggap ang balita, ngunit ako ay palaging interesado tungkol sa isang bagay sa aking puso, iyon ay kung paano lumabas ang balita. Ito ay napakalawak, kung talagang may nakakaalam sa lokasyon ng lihim na kayamanan, dapat silang pumunta at hanapin kaagad ang lihim na kayamanan. Sabi ni Barry sa tonong naguguluhan. Dapat mong malaman na ang napakalaking sikretong Kamalig ay talagang kaakit-akit pa rin sa mga mandirigma. Ngunit ang sinumang makakakuha ng kaunting pakinabang mula sa lihim na Kamalig ay magiging lubhang kakilakilabot sa pagpapabuti ng kanilang kaharian. Kaya kahit na may makatuklas talaga ng lihim na Kamalig, iyon dapat ding pumuntang mag-isa, imposibleng may maglabas ng balitang ito nang walang kabuluhan at hayaan ang lahat na makipagkompetensya sa kanya para sa lihim na kayamanan na ito. Alam kong iniisip ko rin ito. Ang ekspresyon sa mukha ni Wesley ay halatang seryoso.
Hindi mo nga maiisip to, katawa-tawa talaga. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog ang boses ng isang tao. Matapos marinig ang mga salitang ito, tumingala ang lahat sa pasukan ng Thousand Chances Valley, at nakita ang isang maputing matandang lalaki na naglalakad kasama ang isang binata. Akala ko kung sino to. Hindi ko akalain na isa itong ghost wizard mula sa bansang D. Hindi napigilan ni Wesley na mapangiti nang makita niya ang matanda at pagkatapos ay mahinang sinabi. Narinig ko na ang Heavenly Ghost Sect sa iyong D-bansa ay kinuha na ng God Eater, at ngayon ay dapat kang ituring na miyembro ng D-bansa, ang number 1 martial arts master, di ba? Wala akong pakialam sa mga maling pangalan na iyon. Sumagot ang Ghost Wizard sa malamig na boses. Wala kang pakialam. Ngumiti si Wesley nang nakakainsulto. Sa oras na ito, ang ibang mga tao na naroroon ay nagpakita rin ng mga mapanglait na mata. Ang eksaktong pangalan ng Ghost Wizard na ito ay hindi malinaw. Ngunit nang ang pinuno ng relihiyong Tiangwei ay hindi pumunta sa bansang D. Umiral na ang Ghost Wizard, at nang dumating ang pinuno ng relihiyong multo ng langit sa bansang D, nagkaroon siya ng malaking labanan sa patlang na ito ng Ghost Wizard. Kung tutuusin, ang bansang D noong panahong iyon ay teritoryo pa rin ng Ghost Wizard, at hinding-hindi papayag ang Ghost Wizard na may makipagkompetensya sa kanya para sa teritoryo. Ngunit sa huli, ang Ghost Wizard ay dumanas ng isang mapaminsalang pagkatalo, at siya ay nawala sa martial arts world, at wala nang nakarinig muli tungkol sa Ghost Wizard. Ngayong napatay na ni Cyrus ang pinuno ng Heavenly Ghost Sect, natural na babalik ang Ghost Wizard mula sa mga ilog at lawa. Ito rin ang dahilan kung bakit minamaliit ng mga master na ito sa bansang F ang Ghost Wizard. Pero kahit minamaliit sila ng puso, hindi na sila ng ahas na magsalita pa, dahil kahit hindi naman kalaban ng leader ang Ghost Wizard. Ng sektang Tiangwei, ganoon din ang lakas niya. Nakakatakot, at dapat ay nakalusot na siya sa isang 2-star martial arts master sa ngayon. Kanina mo lang sinabi na hindi natin maisip ang mga bagay na ito, kaya nalaman mo kung ano ang nangyayari. Nagkusa si Barry na tanungin ang Ghost Wizard. Siyempre. Direktang tumango ang Ghost Wizard, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Sa tingin ko dapat na ilabas ang balitang ito, ang layunin ay akitin tayo na pumunta. Sinasabi mo bang may bitag dito? Nagsimulang magbago ang ekspresyon sa mukha ni Wesley. Hindi. Mabilis na ikanaway ng Ghost Wizard ang kanyang kamay at saka nakangiting nagsabi. Talagang totoo ang balitang ito dahil mayroon ding treasure map sa ating bansa di, at ang lihim na lokasyon na minarkahan sa treasure map ay nasa Valley of Thousand Chances na ito. Kaya natural na tama ang balita. Kung gayon bakit may naglalabas ng balitang ito ng kusa? Tanong ni Venerable Fire. Ayon sa aking hula, dapat na ang lihim na tindahan na ito ay protektado ng isang pormasayon. At ang taong naglabas ng balita ay hindi maaaring umasa sa kanyang sariling lakas upang sirain ang pormasayon, kaya't inilabas niya ang balitang ito, at pagkatapos ay tinipon kaming lahat. Sama-sama, lahat ay magtutulungan para masira ang formation. Sinuri ng Ghost Wizard. Hindi ba tayo ginagamit nito? Kapag na-crack natin ang formation, aanihin nila ang mga benepisyo. Tuwang-tuwang sabi ni Wesley. Ngayon ito lang ang paliwanag na may katuturan, pero kahit alam nating may gustong gumamit sa atin ng kusa, may handang umalis. Nakangiting tanong ng Ghost Wizard. Matapos marinig ang mga salita ng Ghost Wizard, natahimik ang lahat sa isang iglap. May ilang katotohanan ang sinabi ng Ghost Wizard. Bagamat alam nilang lahat na maaaring may gumagamit sa kanila. Sa mga ganoong sitwasyon, walang gustong umalis dito, dahil kahit na ang karamihan sa mga kayamanan sa lihim na tindahan ay kinuha ng malalakas, maaari pa rin silang uminom ng sabaw, kahit na ito. Sapat na ang sabaw para sa kanila. Ghost Wizard. Hindi natin alam kung ano ang pakay ng taong naglabas ng balitang ito. Ngunit dahil nakatago ito sa Thousand Chances Valley ng ating F-Country, dapat nating sundin ang pamamaraan ng ating F-Country. Pinaalalahanan ni Wesley ang Ghost Wizard.
Ano ang iyong pamamaraan sa bansa F? Nakangiting tanong ng Ghost Wizard. Noon, napag-usapan na ito ng ating mga mandirigma mula sa bansang F. Pagkatapos ng 3 oras, sabay tayong papasok sa Valley of Thousand Machines, at pagkatapos ay hahanapin ng lahat ang sikreto ayon sa kanilang lakas. Ito ay patas sa lahat, at iniiwasan din ito ang masama. Swerte. Kailangang pakikibaka. Kung sumasang-ayon ka sa pamamaraang ito. Pagkatapos ay maghihintay ka dito tulad namin upang maghintay ng oras upang makapasok. Kung hindi ka sumang-ayon, pagkatapos ay huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Sabi ni Barry sa mahinang boses. Hindi naman lihim na may mga nakatagong kayamanan sa Valley of Thousand Chances. Ngunit dahil sa napakaraming mandirigma na naghahanap ng mga nakatagong kayamanan, kung papayagang makapasok ang mga mandirigmang ito sa Valley of Thousand Chances, tiyak na magiging napakagulo ng eksena. Kaya't maraming mga powerhouse sa bansang F ang gumawa ng pamamaraang ito pagkatapos talakayin ito. Ito ang pinakamagandang paraan para sa lahat na makapasok sa lambak ng sabay-sabay upang maghanap ng mga lihim na kayamanan. Wala kang magagawa bago pumasok sa lambak, ngunit hanggat papasok ka sa lambak, ito ay buhay at kamatayan. Ito rin ang dahilan kung bakit napakaraming master mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naghihintay dito sa oras na ito. Siyempre, mayroon ding hindi sumusunod sa mga alituntunin at sa wakas ay pinatalsik ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang pagharap sa napakaraming mga master sa parehong oras, maliban kung ang isa ay nasa tuktok ng martial arts, imposibleng talunin sila. May mga ganyang rules pa. Bahagyang ngumiti ang Ghost Wizard, at saka mahinang nagsalita. Well, since it's a rule set by the big guys, I can't break it also. I'll just wait here with you. Pagkasabi nito, nakahanap ng mauupuan ang Ghost Wizard. At ang binata na mapatla ang mukha at payat ang katawan ay naupo rin kasama ang Ghost Wizard. Narito na si Camelo sa wakas. Sa sandaling ito, tumingin si Barry sa malayo at nalaman na pinangungunahan ni Camelo sina Cyrus, Sheila at iba pa patungo sa kanilang mga posisyon. Si Camelo, Barry at iba pa ay isa sa 4 na dakilang master ng bansang F. Si Camelo din ang pinakamalakas, ngunit ang kanyang kasikatan ang pinakamasama, at ang iba ay naging magkaibigan. Matapos makita ng lahat si Camelo, walang nagkusa na makipag-usap kay Camelo. Dapat nakatanggap si Camelo ng balita. Alam niya ang gagawin at hindi siya papasok ng maaga sa lambak, kaya hayaan na natin siya. Mahinang sabi ni Venerable Hao. Ngunit dinala talaga ni Camelo ang babaeng iyon mula sa pamilya Zing dito, at may ilang ordinaryong tao, ano ba talaga ang gagawin niya? Matapos makita ni Barry si Sheila, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na naguguluhan. Nakilala ko ang babaeng iyon sa kagubatan noon, ngunit hindi ko inaasahan na dadalhin siya dito ni Camelo. Mahinang sabi ni Wesley. Napaka-impluwensya pa rin ng pamilya Zing sa bansang F, at ang babaeng iyon ay isang ordinaryong tao lamang, huwag nating saktan ang batang babaeng ito. Mahinang sabi ni Venerable Hao. Tumango ang lahat pagkatapos marinig ang mga salita ni Venerable Hao. At pagkatapos ay ipinikit ang kanilang mga mata at naghintay. Sa oras na ito, may 3 oras na natitira bago ang oras na napagkasunduan ng lahat para makapasok sa lambak. Kaya't ang lahat ay nagmamadaling magsanay at magsikap na makapasok sa lambak sa pinakamabuting kalagayan. Tutal, kapag nakapasok na sa lambak, tiyak na isang labanan, pumatay. Ilang mandirigma na may magandang relasyon kay Camelo ang nagkusa na kumusta kay Camelo. Si Cyrus at Katie ay orihinal na naglalakad sa harapan, ngunit biglang huminto si Cyrus sa hindi malamang dahilan, na humantong sa pag-abutan ni Sheila at ng iba pa. Nang dumaan si Sheila kay Cyrus, may bakas ng pangaalipusta sa kanyang magagandang mata. Pakiramdam niya ay ngayon lang nakita ni Cyrus ang napakaraming master, at natatakot siyang sumulong. Ngunit sa katunayan, ginagamit ni Cyrus ang kanyang divine sense para hanapin ang lokasyon ng formation. Makalipas ang ilang segundo, lumapit ang lahat sa grupo ng mga martial arts masters.
Camelo, dapat alam mo ang rules natin, di ba? Mahina hong sabi ni Venerable Hao kay Camelo. Hindi man lang tumingin si Camelo kay Venerable Hao, at direktang nakahanap ng liblib na lugar na mauupuan, at pagkatapos ay tahimik na naghintay. Sa oras na ito, ang ekspresyon sa mukha ni Camelo ay kalmado pa rin, ngunit ang mga ekspresyon sa mukha ni na Bobby, Sheila, Zayden at iba pa ay labis na natakot. Dahil hindi nila inasahan na may darating na martial arts masters mula sa bansang F. Wesley, Venerable Hao, Barry, at ang Ghost Wizard mula sa bansang D, ano ang nangyayari sa mga taong ito? Bakit lahat sila nagtitipon dito? Sa pagtingin sa mga maalamat na mandirigmang ito, hindi mapigilan ni Bobby na huminga ng malalim. Dapat mong malaman na ang sino man sa mga taong ito na random na kinuha ay ang pagkakaroon ng Megatron. Ngunit ang lahat ng mga taong ito ay dumating dito ngayon, na nagpapakita na may malaking bagay na mangyayari, kung hindi, ito ay ganap na imposible para sa mga taong ito na lumitaw sa the same time dito. Anong nagyari? Si Bobby ay mas kilala sa mundo ng martial arts, at marami siyang alam, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kalaking labanan. Kabanata 1959. Mag-iwan ng buong bangkay. Gayunpaman, medyo natural ang ugali ni Bobby sa oras na ito. Si Sheila, Zayden at iba pa ay ganap na natakot at tulala sa oras na ito. Lahat sila ay tulala at hindi alam kung ano ang gagawin. Nasa kagubatan sila kanina. Marami akong nakilalang mga master. Ngunit sa mga oras na ito, ang mga masters na ito ay magkakasama. At hindi nila alam kung paano ilarawan ang kanilang mga damdamin, lalo na nang makita ang mga kakaibang hugis na mandirigmang iyon, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging seryoso. Nang takot. Anong ginagawa ng mga taong ito? Sila, bakit lahat sila nagtitipon dito? Nauutal na sabi ni Zayden. Dapat mong malaman na ang pamilya ni Zayden ay napaka-impluwensyang din sa bansang F, at ito ay isang napakalakas na pamilya. Ngunit kung ito ay ihahambing sa mga taong ito ay walang banggitin. Madali para sa mga taong ito na patayin siya, at ang kanyang pamilya ay walang paraan upang gawin ang anumang bagay sa mga taong ito. Nilinga ni Sheila ang kanyang ulo at sinulyapan si Zayden na may napakawalang imik na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil si Sheila ay hindi kasing takot ni Zayden, isang babae. Si Zayden ay nasa ganitong estado na, kaya hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa ibang mga tao. Tungkol naman sa mga bodyguard, lahat sila ay natakot at natulala sa sandaling ito, at lahat sila ay nakatayo doon na tulala, ialam kung ano ang gagawin. Sheila, punta na tayo dyan at magpahinga. Nagkusa si Tyler Wu na kausapin si Sheila. Okay. Mabilis na tumango si Sheila bilang pagsang-ayon at makikita na si Sheila ay kinakabahan pa rin sa oras na ito. Sheila, sa katunayan, hindi mo kailangang matakot, nandyan ang aking ama, ang mga taong ito ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa iyo. Sinabi ni Tyler Wu kay Sheila na may maamong mga mata. Tyler, alam mo ba kung bakit nagtitipon ang mga taong ito dito? Pagkatapos mag-alinlangan sandali, mahinang tinanong ni Sheila si Tyler. Hindi rin ako masyadong malinaw. Huwag mong itanong kung ano ang hindi dapat itanong. Punta tayo sa side ng tatay ko. Sabi ni Tyler sa mahinang boses. Lahat tama. Walang magawang tumango si Sheila, at pagkatapos ay sinundan si Tyler sa posisyon ni Camelo. Matapos makita ni Zayden na aalis na si Sheila, maingat siyang sumunod sa likuran ni Sheila, hindi nang ahas na gumawa ng anumang ingay habang naglalakad dahil sa takot na masaktan ang mga mandirigma. Matapos makita ni Sheila ang hindi mapang-arap na hitsura ni Zayden, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging mas hindi makapagsalita at hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng ilang sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ay naglakad patungo sa gilid ni Camelo. Ngunit nang uupo na si Sheila, bigla niyang naisip si Cyrus at mabilis na tumingala sa malayo. Sa oras na ito, nakatayo pa rin doon si Katie at Cyrus nang hindi gumagalaw.
Noon, akala ko'y may dakilang kakayahan ka, ngunit hindi ko inaasahan na duwag ka, at hindi ka nang ahas na lumapit kapag nakatayo ka doon. Palihim na napabuntong hininga si Sheila sa kanyang puso, iniisip ang kay-abangan ni Cyrus noon, lalo pa niyang tiningnan si Cyrus sa kanyang puso. At pagkatapos itong subukan ni Cyrus sa kanyang banal na kahulugan, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Master de la Cruz, nakita mo na ba ang eksaktong lokasyon ng formation? Nagmamadaling tanong ni Ketty kay Cyrus. Hindi. Marahang umiling si Cyrus, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Medyo mahina pa rin ang aking kamalayan, napakalakas ng porma sayo na ito, kaya hindi masakop ng aking kamalayan ang buong Thousand Chance Valley, at natural na hindi ko mahanap ang eksaktong lokasyon ng pagbuo. So ito Hindi alam ni Ketty kung ano ang sinasabi ng banal na kamalayan na si Cyrus, ngunit hindi na siya nagtanong pa sa oras na ito, dahil alam niyang hindi ngayon ang oras para magtanong pa. Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Tumingin si Ketty kay Cyrus at nagtanong. Makapasok lang tayo sa lambak para hanapin ang porma sayon. Malumanay na sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay naglakad patungo sa lambak ng may mga hakbang. Malapit na sumunod si Ketty sa likod ni Cyrus. Bagamat si Wesley at ang iba pa ay mga hindi mahahawak ang pag-iral sa mga mata ni Sheila at Zayden, hindi sila karapat-dapat na banggitin sa mga mata ni Cyrus. Direktang pinili ni Cyrus na huwag pansinin ang mga taong ito at dirdiretsong naglakad. Napansin din ni Sheila na binalak ni Cyrus na pumasok sa Valley of Thousand Chances na may pagtataka sa mukha. Sheila, anong ginagawa ng kaibigan mo? Sumimangot si Tyler at sumigaw. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang gawin. Walang magawang sagot ni Sheila. Nakipagnegosasyon na ang mga powerhouse na ito. Magkasama silang papasok sa lambak pagkaraan ng 3 oras. Wala siyang balak pumasok ng maaga. Kung talagang maglakas loob siyang pumasok sa Valley of Thousand Chances, tiyak na hindi siya pababayaan ng mga taong ito. Kahit hindi siya iligtas ng tatay ko. Mabilis na sabi ni Tyler. Matapos marinig ang mga salita ni Tyler, naunawaan ni Sheila kung bakit nagtipon-tipon ang mga masters na ito. Ang lahat pala ay nagplanong pumasok ng sama-sama, at si Cyrus ay pumasok ng maaga sa oras na ito upang pukawin ang mga taong ito, at tiyak na aatakihin siya ng mga taong ito. Gayunpaman, si Cyrus ay medyo malayo sa pasukan, at walang sino man sa mga mandirigma ang nakapansin kay Cyrus, lahat sila ay nagsasanay na nakapikit, naghahanda para sa susunod na malaking labanan. Kaya nagmamadaling naglakad si Sheila patungo kay Cyrus, at pagkatapos ay inabot niya ito upang pigilan si Cyrus. Hindi ka makakapasa, kapag pumasa ka, papatayin ka ng mga taong ito. Bulong ni Sheila kay Cyrus. Dahil gusto lang akong patayin ng mga taong ito. Nakakatawa. Mahina hong sagot ni Cyrus kay Sheila. Ngayon sa oras na ito ay nagyayabang ka. Bago matapos ni Sheila ang kanyang pangungusap, si Cyrus ay nagpatuloy sa paglalakad, habang si Ketty ay sinundan si Cyrus ng walang ekspresyon. Sheila, may mali ba sa isip ng taong ito? Matapos makita ni Tyler na si Cyrus ay naglalakad pasulong, nagmamadali niyang sinabi. Kanina ko lang siya pinigilan, pero hindi niya ito sineryoso. Dahil gusto niyang mamatay, hayaan mo siyang mamatay. Tumingin si Sheila sa likod ni Cyrus at sinabi sa sobrang galit na tono. Saka hindi mo siya papalampasin, I do it niya tayo. Kinagat ni Tyler ang kanyang mga ngipin at sinabi. Saglit na natigilan si Sheila, at gustong maabutan si Cyrus, tutal, ayaw niyang panoorin si Cyrus na mamatay. Ngunit sa sandaling ito, biglang iminulat ni Venerable How ang kanyang mga mata. Pagkatapos niyang makita na si Cyrus ay lumakad sa isang posisyon na wala pang 10 metro ang layo mula sa pasukan ng lambak, mahina niyang sinabi. Camelo, maaari mo bang alagaan ang mga bata? Dala mo, anong gustong gawin ng taong ito? Biglang iminulat ni Camelo ang kanyang mga mata pagkatapos marinig ang mga salitang ito, at nalaman na si Cyrus ay papalapit pa rin sa pasukan ng lambak.
Tumigil ka para sa akin, walang lugar na hindi ka makapasok. Biglang tumayo si Camelo at sumigaw. Matapos makita ni Sheila ang eksenang ito, isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Cyrus. At tila hindi narinig ni Cyrus ang mga salita ni Venerable Camelo, How at ng iba pa, at nagpatuloy sa pagsulong. Sa oras na ito, ang likod ni Cyrus ay nakaharap sa lahat at hindi nakikita ng lahat ang hitsura ni Cyrus ng malinaw. Ngumisi ang Ghost Wizard at saka mahinang nagsabi, mukhang may gustong lumabag sa mga alituntuning itinakda mo noon. Ang batang ito ay talagang bagong pang-anak na guya na hindi natatakot sa tigre. Kapuri-puri ang iyong tapang. Camelo, dinala mo dito ang taong ito. Hindi ko naman siya sinubukang pigilan noon, pero mukhang hindi naman kami siniseryoso ng batang ito, kaya huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Malamig na sigaw ni Venerable How. Tito Wu, bilisan mo at iligtas si Cyrus. Bagamat hindi gusto ni Sheila si Cyrus sa kanyang puso, ayaw pa rin niyang makita si Cyrus na mamatay ng walang kabuluhan, sumigaw siya sa sobrang sabik na tono. Ngayon paano mo gustong iligtas ko siya? Nang makitang si Cyrus ay 5 metro lamang ang layo mula sa pasukan, sumigaw si Camelo na may napakasabik na ekspresyon. Kung kikilos si Camelo para iligtas si Cyrus sa oras na ito, magiging kalaban niya ang lahat. Ito. Matapos marinig ni Sheila ang pangungusap na ito, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, at hindi niya alam kung ano ang gagawin ng ilang sandali. Dinala ni Camelo ang mga taong ito dahil sa mukha ni Sheila. Kung si Sheila ang naaksidente sa oras na ito, natural na ililigtas siya ni Camelo, ngunit hindi kilala ni Camelo si Cyrus. Malinaw na hindi sulit ang kandila. Higit pa rito, kung talagang kumilos si Camelo, ang ganoong uri ng tao ay mag-iisip na si Cyrus ay nagudyok sa lahat sa ilalim ng utos ni Camelo, at ang mga bagay ay magiging mas magulo. Tito Wu, hindi ba pwedeng minsan mo na lang itong ituring na tumutulong sa akin? Si Sheila ay tila ayaw pa ring sumuko kay Cyrus ng ganoon na lamang at bumulong kay Camelo. Sheila, walang kwentang sabihin sa oras na ito. Walang pakialam na sabi ni Camelo. Tila napagpasyahan na ni Camelo na huwag pansinin ang buhay o kamatayan ni Cyrus. Kinagat ni Sheila ang kanyang labi at hindi alam kung ano ang sasabihin, labis na naaawa sa kanyang puso. Mace. Hinahanap ng taong to si kamatayan. Ang daming nakatayo dito na naghihintay, pero kailangan niyang pumasok ng maaga, at kanina mo pa siya pinigilan, pero parang wala siyang pakialam, kaya mo na lang. Pabayaan mo na. Bulong ni Bobby kay Sheila. Nilinga ni Sheila ang kanyang ulo at sinulyapan si Uncle Bobby nang walang sinasabi. Itong Cyrus ay naghahanap ng kamatayan, wala itong kinalaman sa atin. Walang pakialam na sabi ni Zayden. Camelo, wala ka na talagang balak alagaan ang batang ito. Malakas na sigaw ni Venerable How kay Camelo. Walang kinalaman sa akin ang taong ito. Anong gusto mong gawin ko? Sabi ni Camelo na may blankong mukha. Dahil ang taong ito ay walang kinalaman sa iyo, madali itong pakitunguhan, Yano, kaya mo ito, at iwan silang dalawa ng patay. Nilinga ni Venerable How ang kanyang ulo at sinabi sa binata sa tabi niya. Oo, ama. Bahagyang tumango ang binata sa tabi ng Venerable How. Sa oras na ito, papasok na si Cyrus sa lambak. At ang lahat ay tumingin sa posisyon ni Cyrus na may napakamapanghamak na ekspresyon sa kanilang mga muka, na para bang si Katie at Cyrus ay malapit ng mamatay sa kanilang mga mata. Sayang lang ang ganda ng babaeng katabi ng batang iyon, sayang naman. Oo, mukhang magaling talaga ang sisiw na ito. Nagsimulang maawa ang lahat kay Katie. At biglang ibinaba ng binata ang kanyang kanang kamay, at isang grupo ng mga pulang-pulang apoy ang direktang lumipad patungo sa kinatatayuan ni Cyrus. Kabanata 1960. God Eater.
Ang martial artist na ito ay anak ng Venerable Fire, na bihasa rin sa sining ng apoy, at kasalukuyang 1-star martial arts master. Lumipad ang bolang apoy patungo sa kinatatayuan ni Cyrus sa isang nakakatakot na bilis. Tumingin si Sheila sa bolang apoy na lumitaw mula sa manipis na hangin. Isang bakas ng takot ang sumilay sa kanyang magagandang mata, at lihim siyang namangha sa nakakatakot na lakas ng mga mandirigmang ito. Bagamat gustong iligtas ni Sheila ang buhay ni Cyrus, wala siyang kapangyarihan ngayon dahil may mga bagay na hindi niya mababago. Nang maisip ng lahat na si Cyrus at Katie ay malapit ng masunog ng bolang apoy na ito, isang hindi inaasahang eksena ang nangyari. Tumigil ang bolang apoy sa himpapawid nang tumama ito kaagad kay Cyrus. Saglit na natigilan ang lahat sa pwesto. Anong nangyayari dito? Oo, bakit tumigil ang bolang apoy? Hindi kaya gustong patayin ng anak ni Master Hao ang taong ito. Ang mga ekspresyon sa mukha ng mga mandirigmang naroroon ay labis na naguguluhan sa oras na ito. Ngunit karamihan sa kanila ay nag-isip na ang anak ni Venerable Hao ay gustong iligtas ang buhay ni Cyrus, kaya hindi sila nagpatuloy sa pagkilos. Ito. At ang anak ni Venerable Hao ay naguguluhan din sa oras na ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, dahil wala siyang balak na palayain si Cyrus, at hindi niya alam kung bakit biglang huminto ang bolang apoy sa harap ni Cyrus. Yano, anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Venerable Hao at tinanong ang binata. Ang binata ay mukhang walang magawa, at sinabi sa mahinang boses. Ama, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, tila may huminto sa aking pag-atake. Biglang inangat ni Venerable Hao ang kanyang ulo upang tingnan si Camelo. At pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, Camelo, hindi mo ba sinabi na wala kang pakialam sa buhay o kamatayan ng taong ito? Ano ang ibig mong sabihin sa paggawa ng aksyon ngayon? Sinabi ko noon na wala akong pakialam sa taong ito, kaya natural na hindi. Walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Direktang sabi ni Camelo sa malamig na boses. Then anong nangyayari? Saglit na halos lahat ng naroroon ay natulala sa kinauupuan, at ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay hindi lamang naguguluhan, kundi pati na rin ang pagtataka. Dahil hindi ang binata ang mismong nagpahinto ng bolang apoy, at hindi ang kamay ni Camelo, maaaring si Cyrus mismo ang hamarang sa pag-atake ng bolang apoy. Gusto akong patayin ng kung fu ng pasang may 3 paa. Nakakatawa. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumingon si Cyrus at walang ekspresyon na tumingin sa mga tao. Dahil lahat ay nagsasanay noon, hindi nila nakita ng malinaw ang hitsura ni Cyrus. Ngunit nang lumingon si Cyrus, malinaw na nakita ng lahat ang tunay na mukha ni Cyrus. Karamihan sa mga tao ay hindi kilala si Cyrus, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay medyo naguguluhan. Ang Ghost Wizard ay nagpakita ng gulat na ekspresyon, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. How is it possible? How could it be him? Tinitigan ng Ghost Wizard ang kanyang malalaking mata at sumigaw, na may labis na takot sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ghost Wizard, kilala mo ba ang taong ito? Oo, Ghost Wizard, posible bang may kinalaman ang batang ito sa iyo? Matapos marinig ang mga salita ng Ghost Wizard, lahat ay nagkusa na magtanong. Ngunit paano nasa mood ang Ghost Wizard na makipag-usap sa mga taong ito sa oras na ito? Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa kinatatayuan ni Cyrus, pagkatapos ay lumuhad sa harap ni Cyrus ng malakas, at sinigawan si Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. Ang kontrabida ay nagbibigay pugay kay Lord God-Eater. Kagat ng Diyos. Ang taong ito ba ay isang God-Eater? Paano ito magiging posible? Baliw ba ang Ghost Wizard? Ilang taon na ba ang lalaking ito? Paano siya naging God-Eater? Saglit, ang lahat ay natulala muli. Pagkatapos marinig ng Ghost Wizard na tinawag si Cyrus na God-Eater, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging mas naguguluhan. Tinitigan ni Sheila ang posisyon ni Cyrus na may malalaking tubig na mga mata at hindi malaman kung ano ang nangyayari.
Hindi niya maintindihan kung bakit biglang lumuhod ang Ghost Wizard sa harap ni Cyrus nang mamatay na si Cyrus, at sumigaw si Cyrus God-Eater. God-Eater talaga. Nakita ko na yung litrato ni Lord God-Eater. Sa sandaling ito, sumigaw ang isa pang martial artist mula sa bansang D, at pagkatapos ay mabilis na lumuhod sa harap ni Cyrus. Ang pangalan ng God-Eater ay kumalat na sa buong Asia. Basically, hanggat ito ay isang mandirigma, walang nakakaalam ng pagkakaroon ng God-Eater, ngunit kakaunti ang mga taong nakakita ng God-Eater. Sa simula nang gumawa ng malaking kaguluhan si Cyrus sa bansang D. Kahit ang mga taong tulad ni Aung San ay nagpunta upang humingi ng tawad kay Cyrus ng personal. Nahumantong sa karamihan ng mga mandirigma sa bansang D na nakita ang larawan ni Cyrus, at alam nilang lahat na ito ay mukhang tulad ng ilang ordinaryong kabataan ang sikat na God-Eaters. Ito ang dahilan kung bakit nakilala agad ng Ghost Wizard si Cyrus. Noon pa man ay iniisip ng Ghost Wizard na maaaring nasa bansang D pa ang God-Eater. Kaya kabisado na niya ang hitsura ni Cyrus, dahil lang sa pag-aalala niyang makakasalubong niya ang God-Eater balang araw ngunit hindi niya ito makilala at magdulot ng gulo. Pero hindi niya akalain na magiging ganito ang unang pagkikita nila ni God-Eater. Itinuturing ng ibang mga mandirigma sa bansang D ang God-Eater bilang Diyos sa kanilang isipan. Kung tutuusin, kung hindi pinatay ni Cyrus ang pinuno ng Heavenly Ghost Sect, maaaring ang mga mandirigma na ito sa bansa D ay nakatira pa rin sa Heavenly Ghost Sect. Under control din. Kahit na mula sa isang tiyak na punto ng view, si Cyrus ay ang mahusay na benefactor ng Ghost Wizard at iba pa. Dahil hindi kailanman mamamatay ang pinuno ng sekta ng Tiangui, hindi sila magkakaroon ng magandang kinabukasan. Biglang-bigla, ang mga mandirigmang iyon mula sa bansang D ay lumuhod sa harap ni Cyrus, na may napakademonyong ekspresyon sa kanilang mga muka, na parabang nakakita sila ng isang Diyos. Pagtingin sa kinatatayuan ni Cyrus, biglang natauhan si Camelo. Dahil medyo pamilyar siya noong nakita niya si Cyrus noon, dahil nakakita na siya ng mga larawan ng God-Eater dati, pero mas marami ang mga tao noon, at sa mundong ito, magkamukha sila. Marami pa ring tao, kaya hindi masyadong inisip ito ni Camelo. Hindi ko inaasahan na ang taong ito ay isang God-Eater. Ilang sandali, hindi alam ni Camelo kung paano ilarawan ang kanyang kalooban, at tulala siyang nakatayo doon. Bagamat hindi nakita ng ibang mga mandirigmang naroroon ang larawan ni Cyrus, lumuhad silang lahat nang makita nila ang Ghost Wizard. Siguradong hindi mapag-aalinlanganan na si Cyrus ang God-Eater, kaya lumuhad silang lahat sa lupa. Ang taong ito ay isang God-Eater, kaya siya ay nasa panganib na magkaroon ng malaking gulo. Hindi napigilan ni Wesley na huminga ng malalim, at pagkatapos ay nagkusa rin siyang sabihin kay Cyrus. Master God-Eater, hindi ko nakilala ang Monkey Sect at hindi ko nakilala ang iyong pagkakakilanlan noon. Sana ay hindi mo patawarin mo ako. Master God-Eater, sana hindi ka maging kasing kaalaman namin. Si Barry ay natural na sumasalamin sa kung ano ang nangyayari, at mabilis na sinundan. Walang pakialam na tumingin si Cyrus sa kanilang dalawa at hindi nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, si Camelo ay nagmamadaling naglakad sa harap ni Cyrus, at sinabi kay Cyrus sa isang napakagalang na tono. Master God-Eater, bulag ako at hindi ko nakilala ang iyong pagkakakilanlan noon, at sana ay hindi mo, know me as well. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Walang sino man sa karamihan ang nag-isip na maging si Camelo ay magkakaroon ng ganoong ugali kapag kaharap si Cyrus. Matapos makita ni Sheila ang eksenang ito, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay lalong naguguluhan. Hindi niya maaari kung ano ang nangyayari, at kung bakit nagbago ang ugali ng lahat kay Cyrus. Master God-Eater, alam kong nagkamali ako, patawarin mo sana ako. Gayunpaman, lumitaw ang isang mas dramatikong eksena. Ang kagalang-galang na Hao, na napakayabang pa rin noon, ay lumuhad sa harap ni Cyrus tulad ng mga ordinaryong mandirigma na iyon, yumuko kay Cyrus at sumisigaw ng malakas.
Hindi sinaktan ng iba si Cyrus, ngunit hinayaan ni Venerable Hao ang kanyang anak na salakayin si Cyrus. Kung nagkaproblema si Cyrus, baka patay na siya. Tahimik na tumingin si Cyrus kay Venerable Hao. At si Venerable Hao ay hindi nang ahas na magsalita sa oras na ito, maaari lamang siyang yumuko kay Cyrus na parang baliw, humihingi ng tawad kay Cyrus. Sino ang mag-aakala na ang Venerable Hao, isa sa 4 na dakilang master ng bansang F, ay magkakaroon ng ganoong hitsura? Mula sa puntong ito, makikita kung gaano kakilakilabot ang pagkakakilanlan ni Cyrus. Pagkatapos ng higit sa 10 sunod-sunod na kawtaw, ang noo ni Venerable Hao ay napuno na ng dugo, ngunit hindi pa rin niya intensyon na huminto, at nagpatuloy sa pagyuko kay Cyrus. This what the hell is going on? Anong nangyari? Tinitigan ni Sheila si Venerable Hao na nakaluhod sa lupa gamit ang kanyang magagandang mata, nagtataka kung bakit. Sheila, huwag kang magsalita ng kalokohan. Mabilis na sabi ni Bobby. Tito Zhang, sino itong Cyrus? Bakit takot na takot ang mga taong ito sa kanya? Nagmamadaling tanong ni Sheila kay Bobby. Huminga ng malalim si Uncle Bobby, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Miss, we really met a big shot this time. Bakit hindi ko naisip na si Cyrus ang God Eater? Kung nalaman ko ang pagkakakilanlan ni Cyrus kanina, wala akong pakialam paano ako magkakaroon ng magandang relasyon kay Cyrus. Sino ang God Eater? Ang ekspresyon sa mukha ni Sheila ay labis na nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, si Sheila ay hindi isang mandirigma, kaya normal para sa kanya na hindi narinig ang tungkol sa God Eater. Miss, kanina ko pa sinabi sa iyo na may isang napakalakas na martial arts master na lumitaw sa bansang D. Ang taong ito ay halos nag-iisang pinunasan ang buong Heavenly Ghost Sect. May impresyon ka pa ba? Sabi ni Bobby sa mahinang boses. May impression ako. Tumango si Sheila. Ang taong iyon ay God Eater, iyon ay Cyrus. Nagpatuloy si Bobby. Matapos marinig ang mga salita ni Bobby, hindi mapigilan ni Sheila na mapabuntong hininga, at hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang kalooban. Paano ito posible? Itong Cyrus ay talagang master. Tila hindi pa rin makapaniwala si Sheila sa katotohanan ito. Napakaraming tao na ang nakakilala sa pagkakakilanlan ni Cyrus, kaya imposibleng magkamali. Pagkatapos ng lahat, maaaring mali ang isang tao, ngunit napakaraming tao ang hindi maaaring magkamali lahat. Sabi ni Bobby na blanko ang mukha. Kung gayon kahit na si Cyrus ay God Eater, ang mga taong ito ay hindi kailangang matakot sa kanya, tama. Gaano man siya kalakas, hindi siya maaaring maging kalaban ni Uncle Wu. Si Uncle Wu ay isang walang talo na pag-iral. Sabi ni Sheila na hindi kumbinsido. Paanong ang tatay ko ang kalaban ng God Eater? Hindi napigilan ni Tyler ang tumawa ng mapait matapos marinig ang sinabi ni Sheila.